Kabanata 5961. Malamang alam niya. Saglit na naisip ni Arya Surrey ang sitwasyon. Kung gayon, si Stefan ay palaging natatakot kay Amos. Pagkatapos ng lahat, si Amos ay mahusay sa kaalaman, at labanan ng lakas. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Stefan na makipaglaban sa kanya. Ngunit sa bagong lakas, hindi lamang mapalala ni Vati ang kanyang relasyon sa kanyang anak kung sinasadya niyang to talk him down, Stefan would probably become completely useless after. At saka, ang labas ay nasa isang malalang sitwasyon ngayon. Ibinabaling mo ang atensyon kay Stefan, ngunit hindi ibig sabihin ay matatapos na ang hidwaan mo sa Smolk. Dahil kay Stinger at Zyla, hindi ka madaling bibitawan ni Amos. Marahil ay susubukan din ni Vati na makinabang sa kaguluhang ito. Anuman ang karanasan o kakayahan ng mga tao, hindi kailanman magiging mas mahusay si Arya kaysa kay Harvey York. Ngunit bago siya dumating, tumingin na siya sa labas ng sitwasyon kay Lennon Surrey. Hindi niya ito malayang magsasalita kung hindi iyon ang kaso. Totoo, ang mga taong nakagagawa ng mga dakilang bagay ay hinding-hindi maaabala ng mga walang kwentang bagay. Ito ang ibig sabihin ng makakuha ng tubo mula sa panganib. Ang Smolk sect ay ganap na hindi malalampasan. Kahit na si Vati ay hindi mababago ang isang bagay. Ngunit ngayong nandito na ako, katangahan kong hindi kumilos pagkatapos na makita ang kanyang anak na nasa mataas na espiritu. Sabi nga, hindi rin tutol si Harvey sa mga plano ng Inner Temple. Ang mga puwersa ng dulong bahagi ay gumagawa lamang ng mga plano laban sa isa't isa. Ang dulong bahagi ay magkakaroon ng mas malaking kaguluhan sa Inner Temple sa labanan, ngunit ang lakas ng Smolk sect ay mababawasan ng mabilis. Ito ay isang magandang pagkakataon para kay Harvey. Bahagyang tumanggo si Arya, tapos na ang kanyang trabaho nang sabihin niya ang mga salita ni Lennon. May mga bagay na hindi kayang sabihin ni Lennon, ngunit walang takot si Arya. Sige, Sir York. Aalis na ako. Tumayo na si Arya matapos makitang tinapos na ni Harvey ang kanyang pagkain, at handa nang umalis. Sandali lang, sabi ni Harvey. Natigilan si Arya bago nagpakita ng kakaibang tingin. Gusto ba niyang pagsilbihan siya ngayong gabi? Hindi naman sa tutol ako, pero gagawin namin ito ng palihim. Bago pa mamula si Arya, mabilis na inisip ni Harvey ang sitwasyon. May isang bagay na gusto kong gawin mo. Maraming puwersa sa dulong bahagi ang malamang na humiga bago kumilos kapag kumilos ang kaaway. Wala akong balak maghintay pa. Kung ikukumpara sa paghihintay ng pagkakataon, dapat ko na lang gawin sa sarili ko. Ano ang gusto mong gawin? Wala naman masyado. Napangiti si Harvey. Magpadala ng sulat kay Neil Osborne. Sabihin mo sa kanya na ako mismo ang bibisita sa kanya. Wala akong magandang relasyon sa pamilyang Osborne, ngunit hinahangaan ko ang kanyang saloobin. Bukod sa sulat, tingnan mo rin lahat ng gusto at ayaw niya. Maghanda ng regalo batay sa intel na iyon. Hindi rin naman kailangang ganoon kalaki ang regalo. Baka kung sobra, aakalain niyang humihingi ako ng pabor sa kanya. Natigilan si Arya. Anong balak mong gawin? Nagse-set up ako ng pain, syempre. Gusto kong maunawaan ng Smolk sect na kung patuloy silang magpipigil, ang isang tulad ni Neil ay maaaring makalaban sila. 5:00 ng hapon sa sumunod na araw. Sa isang magandang kahon ng regalo sa kamay, lumitaw si Harvey York sa pintuan ng No. 1 complex sa dulong bahagi ng Desert Province. Ang lugar na ito ay isang circulation building para sa government official. Sa kabila na ang outskirts ay ang kabisera ng probinsya ng lalawigan ng Desert. Ang mahalaga ay ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ay karaniwang nakatira sa No. 1 complex. Si Neil Osborne, bilang pangalawang in-command ng Outskirts Station Provincial Police, ay may independenteng pwesto sa lugar na ito. Sinundan ni Harvey York ang address na ipinadala ni Dutch at dumating sa isang maliit na gate ng courtyard. 2 detective na may mga live na bala na nakatayo sa pintuan. Nang makita siyang lumitaw, ang isa sa kanila ay humakbang at bumati, "Hello, sir. Ito ay pribadong teritoryo, mangyaring huwag pumasok."
Ngumiti si Harvey York at sinabing, hinahanap ko si Second in Command Osborn, at tulungan mo akong iparating ang aking salita. Sabihin mo lang na ako si Harvey York. Kaibigan ako ni Dodge, ang pinuno ng istasyon ng pulisya sa dulong bahagi. Nang marinig ang pangalan ni Dodge, bahagyang tumango ang security na nagbabantay sa gate, saka mabilis na pumasok. Makalipas ang mahigit 10 minuto, naglakad siya pabalik at sinabing, Mr. York, please pumasok ka sa loob. Matapos makapasok sa looban, dumating si Harvey York sa bulwagan ng isang villa matapos dumaan sa isang landas na puno ng mga bulaklak at halaman. Sa oras na ito, walang tao sa bulwagan. Ang security na kumuha kay Harvey York ay gumawa ng imbitasyon at umalis. Sa isang bakanting bulwagan, nag-iisa si Harvey York. Kung ito ay isang ordinaryong tao, mahihiya akong humanap ng butas para doon sa pagkakataong ito. Ngunit hindi gaanong naramdaman ni Harvey, at lumakad sa isang sulok ng bulwagan na ang kanyang mga kamay ay nasa likod, hinahangaan ang kaligrapya at mga kwadro na nakasabit sa mga dingding. Ang katangian ng kaligrapyang ito ay malakas, at bawat hagod ay may pahiwatig ng isang kabayong ginto at bakal. Tungkol naman sa ink painting na iyon, bagamat kaunti lang ang mga gasgas ay nagpapakita na ito ng diwa ng manunulat. Sa pagtingin sa kaligrapya at pagpipinta, medyo kakaiba ang hitsura ni Harvey. Hindi niya akalain na ang sumulat ng painting ay si Neil pala. Ngunit iyon ay normal. Kapag ang mga tao ay umabot sa katamtamang edad, hindi maiiwasan na mayroon silang ilang mga libangan sa kanilang sarili. Dahil na-advertise si Neil bilang Blue in the Sky sa kabila na siya ang second in command, ang kanyang mga personal na libangan ay nakatadhana na maging napakahinhin, o dapat sabihin na napakamura. Sapagkat sa ganitong paraan lamang mapuputol ang landas ng mga nagbibigay ng regalo. Ang walang kinikilingan na tao sa kabila na siya ang second in command ay mahilig magsulat at gumuhit, kaya hindi sila makakapagbigay ng ilang magandang piraso, hindi ba? Gaano man kahalaga ang bagay na ito, gaano ito kahalaga? Nang maisip ito ni Harvey York, biglang, isang medyo may edad na boses ng babae ang nagmula sa malayong koridor sa bulwagan. Gusto mo lang makita si Neil Osborn. Mahirap para sa iyo na hindi malaman na si Neil ay isang workaholic. Hindi siya uuwi hanggang hindi mag-alas 10 ng gabi. Naghahanap ka man sa kanya para magnegosyo o magpadala ng mga regalo sa kanya, natatakot akong ma-disappoint ka ngayon. Sinundan ni Harvey York ang tunog at tumungala, at nakita ang isang magandang boses at isang magandang babae na naglalakad palabas. Ang babaeng ito ay hindi bababa sa 40 taong gulang, ngunit walang maraming bakas ng oras sa kanyang katawan. Maliban sa malabong mga itim sa gilid ng kanyang mga mata, at ang malalim na purple tsangsam, walang masasabi sa kanyang edad. Pero kahit anong tingin mo, noong bata pa ang ganyang babae, siya ay siguradong walang kapantay na kagandahan. Bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, at malamang alam niya kung sino ang babaeng ito. Top 10 Family, ang Quillen Family, si Andy Quillen. Hindi man direktang bloodline ng pamilya Quillen ang babaeng ito, collateral line lang siya. Ngunit ang mapapangasawa niya si Neil Osborn ay tumaas din ang kanyang katayuan sa pamilya Quillen. Ang mga pagpapala ng dalawang halos ng nangungunang 10 pamilya at 5 dakilang angkan ay nangangahulugan na ang babaeng ito ay nakatadhana na maging malayo at bossy. Nagmamalaki ang mga ito habang nakatutok ang kanilang mga ilong kay Harvey York. Gaano man sila tumingin, ang isang tulad ni Harvey ay hindi kailanman nagkakahalaga ng kanilang oras. Sa paghusga sa parehong mannerism at aura, ang mga taong iyon ay malinaw na mga mayayamang babae. Dahil wala si Mr. Neil dito, dapat na lang ako bumalik. Tumalikod na si Harvey, at handa nang umalis sa lugar. Hindi sanay si Andy na may umaalis ng ganoon kadesidido. Siya ay karaniwang nakakakuha ng mga tao na kumapit at nagpapalayaw sa kanya. Kung tutusin, lahat ng nagbabalak kay Neil sa nakaraan ay luluhod para lang linisin ang kanyang sapatos, at desperadong sinusubukang makapasok sa kanyang mabuting biyaya. Dinala ni Andy si Harvey sa loob para lang ipakita ito sa kanyang mga kaibigan.
Medyo nagalit siya nang makita niyang may kakaibang ginagawa si Harvey. Mukhang hindi masyadong maganda si Neil kamakailan, ha? Sabi ng isang kaibigan ni Andy. Ganito ang pagiging walang galang ng binata pagkatapos niyang pumasok dito. Malamang iniisip ng mga hindi nakakaalam na ang lugar na ito bilang public restroom. Ang iba pang mga mayamang babae ay nagpapakita ng mapaglarong ngiti pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. May pera at awtoridad ang mga taong iyon. Wala silang magawa dahil hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan ng buhay sa simula. At dahil magkakilala silang lahat, nobody would mind seeing Andy make a fool of herself anyway. Natural na naiintindihan ni Andy ang mga mayayamang babae sa pagsasabi ng lahat ng ito. Hindi na niya kinaya nang ikris niya ang kanyang mga paa sa isang leather na sopa bago sinindihan ang manipis at mahabang sigarilyo. Hey, anak, sabi niya habang sinusukat si Harvey. Anong klaseng lugar ito sa tingin mo? Sa tingin mo ba pwede ka nalang pumunta dito kung gusto mo? Sinabi mo sa doorkeeper na kaibigan ka niya, hindi ba? I'll give you a chance since pinapasok ka ni Neil dito. Kung hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataon ngayon, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Napahinto si Harvey sa kanyang kinatatayuan. At ano ang ibig mong sabihin? Proud na ekspresyon ang ipinakita ni Andy. Ay, wala lang. Gusto ko lang malaman mo. Hindi mahalaga kung anong uri ng pabor ang hinihingi mo sa aking asawa. Kung wala ang aking pag-aproba, hindi siya sasang-ayon dito. Kaya naman mas alam mo kung ano ang makakabuti sa sarili mo. Gayun din, siguraduhin malaman mo kung paano gamutin ng maayos. Ngumiti si Harvey. I'm sorry. Pero nagkakamali ka talaga. Nandito lang ako para makita si Mr. Neil. Hindi ako humihingi ng anumang pabor, at hindi rin ako nangangailangan ng anumang pera. Wala ka man lang masabi sa pag-uusapan ko sa kanya. Natatakot ako na sinayang mo ang pagsasalita mo ng pribado sa akin. Galit na itinapon ni Andy Quinlan ang kanyang sigarilyo sa ashtray. Pinandilatan niya ng mahaba at singkit na mata si Harvey York bago tuluyang nagsalita. I'll give you one chance para bawiin ang sinabi mo. Kung hindi, kailangan kitang turuan ng leksyon. Napabuntong hininga si Harvey. Anong klaseng aral ang ibibigay mo sa akin? Nandito ang babae ng pamilya Osborne, mahahalagang opisyal ng Departamento ng Pananalapi, at ang mga direktor ng Venus Group. Ang bawat isa sa mga taong ito ay kumakatawan sa napakalaking kapangyarihan sa dulong bahagi. Ang hindi paggalang sa akin ay magbibigay sa iyo ng isang matigas na lata sa disyerto. Naiintindihan mo ba ako? Isang mahirap na oras. Curious na tinitigan ni Harvey si Andy. Noong una, medyo nagulat siya sa ugali nito. Ngunit sa wakas ay nalaman niya ang lahat. Ang mga upperclassmen sa dulong bahagi ay nakabuo na ng sarili nilang bilog. Ang Wolven Tribe, ang 4 na dakilang tribo, at ang mga opisyal ng gobyerno ay bahagi ng panlipunang grupong ito. Magiging madali para sa kanila na itulak ang sinuman sa pinakamataas na ranggo kung gusto nila. At magagawa nila kung gusto nilang maging isang buhay na impyerno ang buhay ng isang tao. Dito nanggagaling ang pride ni Andy. Hamalakhak si Harvey. Batay sa pananaw na ito, malamang na pinalaki ang reputasyon ni Neil Osborne. Kung tutusin, ang isang mabuting opisyal ay mag-aalaga sa kanilang sarili kasama ang mga tao sa kanilang paligid. Ang kanilang pamilya ay walang pagbubukod. Sa paghusga sa mapagmataas na ugali ni Andy, hindi ka panipaniwala kung talagang patas at makatarungang tao si Neil. Ano, tingin mo nakakatawa ka? O galit ka lang? Tila nalungkot si Andy matapos makita ang ngiti sa mukha ni Harvey. She crossed her legs, making herself seem more fierce, bago ipinikit ang mga mata kay Harvey. Dapat may tiwala ka sa sarili mo, ha? Halika, sabihin kung ano ang mayroon ka para sa akin para maibigay namin sa iyo ang lahat ng aming atensyon. Kung makukumbinsi mo kami, baka hayaan ka na lang naming sumali sa circle namin. At isa pa, mukhang hindi ka espesyal. May sasabihin ka. Ang dulong bahagi ay maaaring parang wala sa mga tao mula sa mainland,
ngunit ang lugar na ito ay napuno ng mga mahuhusay at mahuhusay na tao. How dare a outsider even try to show off here? Anong biro? Kahit papaano ay kahanga-hanga ka, wala ka pa ring halaga sa isang lugar na tulad nito. Iminumungkahi ko na tingnan mo ang iyong sarili sa salamin, itigil ang pag-iisip ng mga paraan upang dayain ang iyong paraan. Sa kabila ng sinabi ni Andy na bibigyan niya ng pagkakataon si Harvey na magpaliwanag sa kanyang sarili, tinakbo niya ang kanyang bibig, at patuloy na pinapuna siya sa isang hininga. Napangiti si Mr. Lee, isa sa mga direktor ng Venus Group. Baka hindi kita kampihan sa ibang bagay, Mrs. Andy, pero sumasang-ayon ako sa sinabi mo. Ang dulong bahagi ay puno ng mga kahanga-hangang tao. Hindi lang sino man ang maaaring gumawa ng karera kaagad pagkatapos na dumating dito. Dapat laging alam ng mga tao ang kanilang mga limitasyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5965. Oh, Miss Andy, you should stop being this nice already. Nakangiting sabi ng isang babae. Patuloy mong binibigyan ng mga taong ito ng isa pang pagkakataon. Gusto mong ipakita nila ang kanilang halaga. Pero, akala nila kaya nilang gawin ang lahat dahil lang sa may kasanayan sila. Walang saysay na igalang ang mga taong tulad nito. Nakangiti ang mga babae habang nagbibigay ng payo kay Andy Quinlan, pero sa totoo lang, sinisiraan lang siya ng mga ito. Isang babaeng naka-white dress lang ang nakasimangot ng sukatin niya si Harvey York. Pakiramdam niya ay nakita niya ito mula sa ibang lugar. Casual na umupo si Harvey bago bumukas at humigop ng isang bote ng soda sa mesa. Miss Andy, nakangiti niyang sabi, mukhang hindi ka kasing lapit sa iyong bilog gaya ng iniisip mo. Nilalait ka na ng mga tao kahit hindi ka pa tapos magsalita. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ngunit kung ang isang tao ay hindi gumagalang sa akin, sasampalan ko sila kahit anong mangyari. You must be such a nice person, Mrs. Andy. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng grupo ng mga babae matapos marinig ang panunuya. Sila ay mga pambihirang tao na mayabang ang pag-uugali sa dulong bahagi. Bumuo sila ng isang bilog dahil mababa ang tingin nila sa mga tinatawag na mayayamang pamilya dito. Ang mga pamilyang iyon ay hindi maglalakas loob na magsalita laban sa mga mayayamang babae. Sila ang kadalasang pag-uusapan. Natigil ang walang pakialam na tingin ni Andy matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi niya inaasahan na kakausapin pa siya ni Harvey. Bahagyan niyang itinaas ang kanyang kilay bago sukatin si Harvey. Nagpakita siya ng masungit na tingin. Si Harvey ay isang lalaki sa kanyang 20s. Siya ay may isang matapat na mukha na may malamig na aura, at siya ay tila ganap na hindi maarok. Ang isang lalaking tulad nito ay malamang na hindi magiging kaakit-akit sa mga kabataang babae. Ngunit para sa mga may karanasang kababaihan na may napakalaking awtoridad, si Harvey ay maituturing na nakakahumaling at masakit sa oras. Kung mas bata si Andy ng 10 taon, naghanap na siya ng paraan para maipasok si Harvey sa loob ng kanyang personal na kwarto. Magiging kasiya siya para sa kanya na pilitin ang matigas na lalaki na hugasan ang kanyang mga paa araw-araw. Higit sa lahat, sobrang kalmado pa rin si Harvey, na para bang hindi niya namalayan na napukaw niya ang pugad ng trompeta. You have personality. I like that about you. Umiling si Andy para mawala ang mga iniisip. Dahil hindi mo gusto ang aking maliit na usapan, maghintay ka na lang dito. Kung suswertehin ka, babalik si Neil pagkatapos ng 10:00. Maaari kang maghintay, pero kung hindi, hindi na siya babalik ng ilang linggo. Kung ganoon nga, humihingi ako ng tawad. Tumayo si Andy bago nagunat sa harap ni Harvey. Hahayaan kitang maghintay, ngunit kung wala ang aking pag-aproba sa susunod, kahit isang ligaw na aso ay hindi papayag ang pumasok. Hindi na kailangan yun. Ngumiti si Harvey York. Kung tutusin, hindi ko pa nakikilala ang lalaki. Dahil hindi ko na siya makikita, ganoon na lang ang buhay. Kung ganoon, hindi ko napipilitin. I just cheer because Mr. Neil remained impartial with my case,
and I was impressed. Tama, I have the Phoenix ink here. It's a treasure since ancient times. Hindi mahal, pero pambihira pa rin. Consider this a small token for him. Sana ay manatiling patas siya at sa hinaharap, walang bahid ng ganitong tinta dito. Inilapag ni Harvey ang gift box sa mesa bago tumalikod. Natigilan si Andy Quinlan at ang iba pa. Nagyayabang pa nga siya sa regalo niya. At the end of the day, he's just trying to ask Neil for a favor. How dare a child like him play tricks like that before us? Lahat ay tumawa. Walang ibang naramdaman si Andy kundi ang paghamak kay Harvey matapos makita ang tanawin. Mabilis niyang dinampot ang kahon bago ito ibinagsak sa lupa. Umalis ka na. Take this damn thing and leave this place. Pinandilatan ni Harvey ang kahon bago umalis sa lugar. Hindi niya nakamit ang kanyang layunin na pumunta rito, ngunit sapat na iyon para sa kanya matapos maunawaan ang dynamic na pamilya ni Neil Osborne. Nakasimangot ang babaeng nakasuot ng puting damit. Isang picture lang ang nakita niya sa phone ng kanyang anak, ang picture lang sa likod pero parang complete match sa lalaking nakita niyang nag-walk out. Isang pulang sedan ang dahan-daang pumasok sa garahe bago lumabas ang isang gwapong mukhang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting uniforme. Matapos makitang dumating ang lalaki sa main hall, mabilis na itinago ni Andy ang kanyang mapagmataas na ekspresyon ng nakangiti. Neil, bumalik ka na. Ang aga mo ngayon. You missed you on something fun. May batang gustong bigyan ka ng balat ng Phoenix ink. Gaano ka tanga iyon? Hey hey hey. Napayuko ang ibang mayayamang babae nang batiin nila si Neil Osborne. Bahagyang tumanggaw si Neil. Ibalik mo na lang. Ang pamilya. Nanliit ang mga mata niya bago nakita ang bote ng tinta sa lupa. Humakbang siya habang nanginginig ang buong katawan. Dinampot niya ang bote at saglit na tiningnan bago tuluyang nagsalita. Someone gave this to us. And you smashed it. Andy curved her lips. Hindi niya namalayan na may mali. Isang bote lang ng tinta. Ano ang nakakabilib dito? Hindi ganoon kahanga. Naningkit ang mga mata ni Neil habang nagpapakita ng nakakakilabot na ekspresyon. Ngunit ito ang pinakamamahal na tinta ng Iron Blood Emperor. Wala pang 10 bote nito sa buong mundo. Nang lumabas ito sa isang auction noong nakaraang taon sa Hong Kong, naibenta ito sa $15 milyong. May nagsabi rin na ang presyo ay isang pagnanakaw. Napabuntong hininga si Neil. Paano niya isasauli ang regalo noon? Ang lahat ay nakakalat sa buong lupa sa puntong ito. What? 15 million? Nagulat si Andy na hindi makapaniwala. Paanong nahawakan ito ng isang batang tulad niya? Siya yun. Ang babaeng nakakilala lang kay Harvey York ay agad na nalaglag ang kanyang baso ng champagne. Nang ituro ni Neil Osborne ang presyo ng tinta, nakumpirma na niya ang kanyang mga hinala. Siya ang taong kumuha ng kontrol sa kalahati ng dulong bahagi. Siya ang lalaking nanalo sa kompetisyon sa Oasis. Master York. Sa ikalawang araw, pagkatapos umalis ni Harvey sa kinaroroonan ni Neil, ang insidente ng pagregalo niya kay Neil ng Phoenix ink ay kumalat na parang apoy sa ilang mga pinagmumulan. Para sa mga tao, ito ay hindi mapapatawad. Naniniwala ang mga taong iyon na ang kapangyarihan ng gobyerno ay ginamit upang suportahan ang mga lokal na numero sa labas at ang isang tulad ni Harvey ay walang karapatang pukawin sila. Vroom! Alas 6 ng gabi, sa loob ng No. 1 Villa sa Eden Mountain. Mga tunog ng makina ang narinig ng maghapunan na si Harvey. Isang dosenang itim na sedan ang nakaparada sa labas. Ang mga kotse ay tila simple, ngunit ang mga bintana ay lahat ay tintad, na tinitiyak na malinaw na nakikita ng mga tao kung ano ang nasa labas ngunit hindi ang kabaligtaran. Itinulak ang mga pinto, 12-dosenang mga lalaki na nakauniforme ng Dragon Cell na may puting guwantes at loggers na nakasabit sa kanilang mga dibdib ang nakita. Agad nilang binuksan ang kanilang mga safety lock ng baril, handang gawin ang kanilang trabaho sa sandaling bumaba sila sa mga sasakyan. Maya-maya pa, isang malaking lalaki na may beer belly ang pinindot ang doorbell. Lumabas si Romana. Natigilan siya nang makita ang malaking grupo ng mga tao. May mali ba?
Ako ang kapitan ng ikatlong task force group ng Dragon Cell ng Desert Province, si Abner Salo. Nakatanggap kami ng mga ulat ng isang taong sumusubok na bumili ng mga pabor mula kay Mr. Neil sa isang sitwasyong kinasasangkutan ng pag-atake. At para pilitin si Mr. Neil na tanggapin ang regalo, binasag pa niya ang Phoenix Inc. para tikom ang bibig ni Mr. Neil. Ito ang pinakamalaking pagkakasala laban sa batas at kahihiyan sa isang dalisay at makatarungang tao. Nandito kami para hanapin ang lugar at arestuhin siya. Mabangis na iwinagayway ni Abner ang kanyang kamay. Kumilos. Malamig niyang bulalas. Agad na nagdilim ang mukha ni Romana. Wala akong pakialam kung saan ka galing. Pero private property ito. Ang paghahanap sa lugar na walang tamang warrant ay masama para sa iyong reputasyon, hindi ba? Isang warrant. Ang aking mga kredensyal ang pinakamalaking warrant doon. Inilabas ni Abner ang kanyang work permit at sinampal ito sa mukha ni Romana bago iwinagayway ang kanyang kamay. Patayin ang sinumang magtangkang humadlang sa ating gawain. Mukha namang mayabang si Abner na parang walang choice ang lahat kundi sundin siya. Naglabas siya ng hangin ng dignidad na hindi masasabi. Nagbabalak pa sana si Romana na magsalita ng dahilan pagkatapos masampal, ngunit mabilis na umiling si Harvey sa kanya. Bilang isa sa 4 na pundasyon, ang Dragon Cell ay may ganap na awtoridad nang magsagawa ito ng mga pagsisiyasat. Masama ang laban sa organisasyon. Kaya naman pinigilan ni Harvey si Romana sa pagkakataong iyon. Tila mas mayabang si Abner Salo matapos makitang umiling si Harvey York. Malamig siyang tumawa bago tumingin sa iba. 12 ng mga lalaki sa likuran niya ang sumugod sa villa bago hinalughog ang buong lugar. Casual na naglakad si Harvey papunta kay Abner habang naka-cross arms. Hindi man lang siya naabala sa sitwasyon. The Dragon Cell's already on after I visit Neil. Ano, ni hindi ko na kaya ang tumigil sa pwesto niya ngayon? Of course not, malamig na sagot ni Abner. Ngunit kung naruroon ka upang linisin ang iyong mga krimen, tiyak na mali ito. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan ng korte ng hari para lamang itaguyod ang isa o dalawang makapangyarihang tao na tulad niyan? At gayon pa man ang mga kasuklam-suklam na tao ay patuloy na nagsisikap na mapalapit sa kanila. Sinasaktan mo si Mr. Neil. Salamat at pinalampas mo ang pagkakataon. Ang isang patas at makatarungang tao tulad ni Mr. Neil ay hinding-hindi tatanggapin ang regalo. Inaamin ko, dinala ko sa kanya yung Phoenix Inc. pero basag na yung bote. Kahit gaano pa kamahal, wala nang kwenta ngayon. At saka, anong masama sa paninindigan para sa tama? Hindi magandang siraan ang ganitong paraan ngayon, di ba? Wala kang masasabi dyan, at ako rin. Matibay na patunay lang ang magpapakita ng lahat. What a shit that you won't find that here. Bukod sa pag-aaksaya ng lahat sa pagpapahiya sa sarili mo dito, wala ka nang makukuhang iba. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Abner. Ako ang maghuhukom niyan, hindi ikaw. Isang hindi maipaliwanag na lamig ang makikita sa kanyang mga mata. Maya-maya, may narinig na tunog sa pamamagitan ng walkie-talkie sa kanyang baywang. May nahanap kami, Kapitan Abner. Malaki ito. Tapos ka na. You're dead for sure. Nagkibit balikat si Harvey. Alam na alam niya kung ano ang meron siya sa villa. Alam niyang wala namang magagawa si Abner para siraan pa siya. Sabi nga, mukhang determinado si Abner. May tiyagang pumasok si Harvey sa villa kasama niya pagkatapos. Gulong-gulo ang buong lugar. Pati ang mamahaling sopa ay sinipa sa lupa. Tuwang-tuwa na nakatayo sa harap ng study room ang ilang lalaking nakauniporme. Nang makita nila si Abner, magalang nilang pinapasok siya sa loob. Ilang matikas na kahon ang nakita sa loob. Sila ay malinaw na para sa mga regalo sa packaging. Lam-ingalinga si Abner sa paligid bago nagpakawala ng malamig na tawa. Mamahaling tinta, papel, at panulat. Lahat ito ay mga vintage item. Ang bawat isa sa kanila ay hindi mabibili ng salapi. And you're claiming that you're innocent. You're planning to give these items, di ba? Ano pa ba ang dahilan mo pagkatapos mahuli ng masama? Pinandilatan ni Harvey ang mga gamit sa mesa. Bakit mo iisipin iyon? Binili ko ang mga ito para sa aking sarili.
Magpanggap ka pa. Isang malamig na tingin ang ipinakita ni Abner. Kilala ng lahat sa dulong bahagi si Mr. Neil ay walang libangan maliban sa pagpipinta at kaligrapya. Ito ay dapat na isang bagay na elegante, ngunit ang mga ood na tulad mo ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang suhulan siya. Labis kong kinasusuklaman ang mga walang iyang tulad mo. Hindi mabilang na matuwid na opisyal ang nasusuhulan ng mga taong katulad mo. More importantly, everything you have here is a complete set. You're telling you're not planning to give this all to Mr. Neil one by one. Are you telling this isn't your plan to bribe him? You're heinous. Do you think this is all a gift to him just because it's an expensive set? Sa tingin mo ba ganoon siya kahanga? Magpanggap ka pa. Hinaway ni Abner Salo ang kanyang kamay bago may nagdala ng bote ng Phoenix ink. Ito ang nakuha namin sa bahay ni Mr. Neil. Tama, yung binigay mo sa kanya. Nakalagay na ang iyong mga fingerprint. Kapag nakakolekta na kami ng sapat na ebidensya. Tapos ka na. Aminin mo na regalo mo to kay Mr. Neil para masuhulan mo siya. Pag-agaanan ko rin ang hatol mo kung gagawin mo. Pero kung hindi, kumanda kang makulong sa likod ng mga rehas habang buhay. Naka-cross arms si Abner, na parabang nakita na niya ang mga pakulo ni Harvey. Ngumisi si Harvey. Kung tungkol sa batas ang pag-uusapan mo, sasamahan kita. Kung tama ang pagkakaalala ko, kahit na ang pagbibigay ng mga regalo ay itinuturing na isang suhol, ang mga ito ay kailangang nagkakahalaga ng hindi bababa sa $700. Are you saying that this don't cost that much? Do you think I'm stupid or what? Abner shows a wretched glare. Paumanhin, ngunit ang mga ito ay talagang walang halaga. Casual na binuksan ni Harvey ang pamimili niya sa kanyang telepono. Binili ko ang lahat ng ito online sa isang diskwento. Mga $3 sa kabuuan. Hindi na itinuturing na suhol ang pagbibigay ng mga ito ngayon, di ba? At saka, sa tingin mo kaya kung suhulan si Mr. Neil ng mag-isa? Mababa ba ang tingin mo kay Mr. Neil? O sobra mo akong tinatansya? Namilog ang mga mata ni Abner matapos makita ang shopping order. Ang kanyang loika ay nagsasabi sa kanya na si Harvey ay hindi kailanman magbibigay ng mga regalo tulad ng mga ito. Ngunit ang order na ipinapakita sa telepono ay napatunayang iba. Kahit kailan, suhol pa rin ang mga regalo. Bumalik sa katinuan si Abner. Wala siyang mahanap na ebidensyang nagpapatunay laban kay Harvey, ngunit hindi rin siya maaaring umalis. Halika, isara ang buong lugar, pagkatapos ay kaladkarin siya pabalik para sa interogasyon. May makukuha tayo sa kanya maya-maya. Nag-alinlangan sandali ang iba bago humakbang. Pagkatapos ng lahat, sila ay may isang misyon na nasa isip. Ang pagkumpleto nito ay lubos na makikinabang sa lahat. Ngunit kung hindi, malamang na mamamatay sila sa kakilakilabot na kamatayan. Ang mga taong ito ay likas na nagpapakita ng malungkot na tingin. Are you arresting someone without proper evidence? Do you really think you can do whatever you please just because you're from Dragon Cell? Nakangiting tumingin si Harvey kay Abner. Kabanata 5970. Ganyan talaga ang plano. Kahit walang pruweba, legal pa rin na e-detain ka ng 48 oras. Kung hindi ka kontento, kasuhan mo ako. Ngumisi si Abner Salo. Of course, you can try to oppose the law. That said, you don't want to know what'll happen after that. Natural, handa si Abner na lumaban hanggang sa mapait na wakas. Patay na siya sa pagkaladkad kay Harvey York. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi siya makaalis sa sitwasyon ng mag-isa ang lakas ng pakikipaglaban. Dahil mayabang na gagawin itong si Abner, walang choice si Harvey kundi kumuha ng makakausap sa kanya. Nang tingnan ni Harvey ang kanyang mga kontak sa telepono, agad itong hinampas ni Abner mula sa kanyang kamay. What? Are you trying to contact someone? Kahit sinong tawagan mo, masasaktan mo lang sila. Sakto namang nasalo ni Harvey ang telepono, pero aksidenteng na-click ng kamay niya ang number na nasave niya kagabi. Ang lumabas si Neil Osborne sa screen. Ibababa na sana ni Harvey ang tawag nang kumonekta ang tawag. Sino ta?
Umalangaw mula sa telepono ang tono ng isang upperclassman. Iilan lang ang nakakaalam ng numerong iyon. Kakilala man lang siya ng mga may number niya. Bilang paggalang, hindi rin nagawang ibaba na lang ni Harvey ang tawag. "Hello, Mr. Neil." Si Harvey ang nagsasalita. "Harvey." Natigilan si Neil. Wala siyang maalala sa pangalang iyon. "Hindi kita kilala. Binisita kita kagabi. Iniwan ko sa'yo yung Phoenix Inc. Dapat, ikaw na." Mabilis na pinutol ni Neil si Harvey. "Malapit ka kay Dutch Cobb, pero wala akong kinalaman sa iyo. Pinalaya ka dahil pinanindigan mo ang tama. Ayon sa batas, bibigyan ka rin ng award sa hinaharap. Kung gayon, ito ay ibang bagay. Hahanap ako ng paraan para mabayaran ang pagkabasag ng aking asawa sa bote ng Phoenix Inc. Sana itigil mo na ang panliligalig sa hinaharap. Kung tutusin, nakatadhana tayong tahaki ng magkaibang landas." Nagsalita si Neil sa malamig ngunit banal na tono. Pero iba ang naririnig ni Harvey. Hindi inabot ni Neil kay Abner ang mga tipak ng bote ng Phoenix Inc. Napangiti si Harvey nang ma-realize iyon. "Kapag sinabi mo yan, may nilinaw ka." Ang sabi, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Phoenix Inc. Ito ay isang bagay na nakuha ko sa isang diskwento. At saka, tinawagan kita para sa ibang bagay ngayon. For reason, isang tao mula sa dulong bahagi ng Dragon Cell branch ang gumugulo sa akin. Sabi niya, sinuhulan ka para padalhan ka ng mga regalo. I'm not scared of people slandering me, but your upstanding reputation on the other hand." Mabilis na pinutol ni Neil si Harvey. "Why are you even telling all this? You did send a gift." Totoo rin na sinira ito ng aking asawa, at pinipigilan itong ibalik. Dahil kasali na ang Dragon Cell, dapat nilang imbestigahan ang sitwasyon kahit anong gusto nila. Magbabayad ako gayon paman. Hindi ako natatakot sa anumang bagay.